Sir, magandang hapon po sa lahat. Kumusta mo po muna kayo? Kumusta ang kampanya natin ngayong araw? Well, alam mo, gusto ko nagpapasalamat sa force, sa mga kasama at mga kaibigan, si Congressman Michael Leo Rizal, board member Bel Efron, was over at ikot naman sa Samar, napakawat na sa Sir, first time niyo ba dito sa Samar or? Hindi, madalas po ako dito. I used to be the board's chairman, the cabinet officer responsible for security po. So, madalas ako nagpunta dito. Naayos ko noon yung peace and order, yung insurgency. Sir, kumusta po yung motorcade, sir? Maganda, napakawat, Sir, ang Samar ay alam mo naman natin na laging binabaha tulad sa Manila din to. Yung experience sa Manila, paano ba idadalhin dito na ma-prevent natin yung casualties sa mga pagkuhan? Unang-una, ang nakakaalam talaga niya, we call it the local development council. Nag-meeting ang mga mayors, mga governors, na sila nagsasabi kung ano mapasa Bicol. Kaya Ma'am Bicol River, mataas, so sabi niya na, hindi lang pag-dredge, kundi mga retarding, mga tubig, no? So sila nakakaalam, sa lugar dapat i-respeto, sabi ng local development council or regional development council. Dahil mas alam ninyo ang dapat gawin dito kapag nagkali, private boundary, dapat na may dredging ba rito o may kailangan ba mga ibang at higit sa lahat siguro, para sa akin lang dahil madalas kayong daanan na babagyo, yung quality ng rito, hindi tayo punto. Dahil kung babad kayo sa tubig, madali ma-wash out yan. It should be above the standard para sa akin. Pero of course, it goes without saying. Kasi kung isa kung local development council, the RTC, nagbabago na Hindi na sinusunod Di ba ginagawa I think it should be respected. Kung ano ang mungkahi ng mga local officials on the ground, should really be respected ng mga nasa taas. Sir, marami po dito sa Samar coastal barangays. And we are very much affected by the recent Supreme Court decision na yung mga commercial fishing beaches pwede namang isda within the municipal waters. So, yung mga small fishing, mga fishermen natin. So, ano po ba ang balak po natin gawin once nasa Senate na tayo? Nakikiisa ako sa mga mangingisda, hindi lamang ng Samar, kundi sa buong bansa. Dahil alam nyo, yung tinatawag na 15 kilometers from the coast, yan naka-reserve talaga sa ating mga mangingisda, mga pangkat. Ngayon, yan priority. No? Yan ang fisheries code. Inaamon ito na isa sa Malabon, isang shipping vessel. At sinabi niya kayagan. At ito yung nanalo sa Malabon at nanalo sa Korte Suprema. Yan ay gumagawa na ako. Sa bagay ngayon ay may motion for recall pa yan. Sana papaligtad yan. Pero just in case, that would be my priority. Okay. Na hindi ko issue at ang goal mo is that huwag mapayagan yan. That is already a matter of survival sa ating mga mangisda. Sila mapapakuha yung pagkain sa araw-araw, pangkaso sa pamilya, kawawa ang dalawang pamilya. I will be with you in that one. Okay? Pasensya na, pag-ibig. Isa na lang, sir. Dito sa Samar sa kakulangan namin ay sa healthcare certificate. Ano po ba yung magagawang tulong dito sa Samar in terms of healthcare services practice? Okay. Para sa akin, dapat pumasok talaga ang gobyerno, ang Department of Health pagdating sa mga kakulangan sa health services. Partikular ang mga ospital na malalaki. Parang sa amin sa Mandaluyong, meron kami mga ginawa na may mga super health centers. Itong mga super health centers na ito yung sa barangay level na health center na ini-equip mo for emergency. Importante po yun. Pero of course, in hospitals, dahil ito mga hospital na kinakailangan, it's like sa ating mga kababata. So, i-host ko lang sa inyong Department of Health, anong kakulangan talagang pasukin na ito kung kaya sa community. Sir, mensahe na lang, mensahe para sa Samar, mensahe para sa Samar. Sa Samar, maraming salamat sa inyong pagtanggap at hindi ko kayo makakalimutan ng coach chairman niyo ko at ako'y papanahin talagang babalikan ko kayo at tulong ko ako sa pag-progress na yun. Thank you po. Salamat. Thank you.
Thank you po.